dahil nga sa wala pang binababang papel, termination, violation, suspension o kung ano man yan, tuloy tayo, B. Basta pag napauwi ako, pautangin niyo ako sa Pilipinas, ha? Gigigil ako sa inyo, eh. Pagtawanan, sabay-sabay, pero pagsisihan ako na lang. Charot. So, saan na ba tayo na natapos? Basta sa part 1 na ipakita ko sa inyo yung pagpasok ko sa trabaho kahit lamig na lamig ako. Hanggang sa nagawa ko na yung mga kinakailangan kong gawin tuwing umaga. Mula sa paglilinis, pagre-refill ng mga paninda, at pag-assist ng customer. Natapos tayo kung saan ay naabutan na ako ng lunch break, diba? Kaya ngayon, sa pagpapatuloy ng aking A Day in My Work Vlog Season 2, Winter Edition Part 2. Ang haba naman ng title, Diyos ko. Papunta na ako sa aming kantin ngayon, bit-bit ang aking baong ulam at kanin para mananghalian. Malamang alangan mag-Mobile Legend gawin ko dyan. Wala po kaming time in, time out pag lunch break. Kaya yung duration ng break, depende na lang sa'yo. Wala mang late-late dito kapag break time, basta wag lang masyadong matagal. Pero dito sa section ko na deli, Diyos ko, maswerte ka na kapag mga 40 minutes ka na lunch break. Pero usually, 20 to 30 minutes lang. Kasi ang break time namin dito, depende sa flow ng customer. Dito sa section ko lang tinutukoy ko, ha, hindi buong hypermarket. Kasi may ibang department dyan na petiks lang naman ng trabaho. Minsan nga, ngumunguya pa ako, di ko pa nalulunok yung kinakain ko, tatawagan na ako ng supervisor ko para bumalik sa section. Kapag napadaan naman ng manager, tapos nakita ang dami nag-aantay na customer, kung sino man naka-break, pupuntahan niya dito sa kantin para pabalikin doon sa section kahit di pa tapos kumain. Ganon sila dito. Diba, mga bastos? Makakain na nga. Isa lang baon kong ulam dyan, guys. Itong nasa baonan na maliit. Yung dalawa, mga tira-tira lang yan. Na binigay sa akin nung mga katrabaho kong Pilipino dito na nauna nang kumain. Kasi, alauna ng tanghali kasi ako nagbe-break. Samantalang sila 11:30. Kaya kung hindi sila nauubos na ulam, binibigay na lang sa akin. Kahit kanin lang baon ko dito, nakakasurvive pa rin ako. Kasi, nakakapamburaot ako ng ulam. Nung patapos na ako kumain, biglang dumating si Ali. Taga-ibang department, late na rin siya nag-break. Sakto, di ko rin naman naubos yung ulam na binigay sa akin kasi may baon din naman akong ulam. Kaya binigay ko na lang din sa kanya. O, diba? Ganito kami. Pasapasahan ng ulam. Isa naman itapon namin, di ba? Pagkatapos kumain, trabaho na naman agad. Kahit di pa ako nakapagpa-assess dahil may deliver kami na mga box. Ito yung lagayan ng mga tinatakal naming mga paninda. At dahil nga sa isa akong ninja, ganito ako magbukas ng laman ng paleta. Ay, Diyos ko, muntikan pa matumbatong nasa harapan ko. May kamada na nga dito sa loob. Tawag-tawag naman tumudir ko. Ano ba yun? Ay, di ko pa pala napuputol sa ibaba. Kaya pala kamot uling mudir ko, di niya mahila. Tama na ang horse playing while at work. Umaabot hanggang 10 paleta ang nare-receive naming delivery nito kada buwan o minsan higit pa nga. Kasi maski supply ng ibang branch nito sa amin binabagsak. Ganyan pala ako magkamada. Parang ini-enjoy ko lang ba? Para di maramdaman yung pagod. At kapag walang nakakakita, syempre, alangan kahit andyan yung model ko, magaganyan ako. Makaisipin, nababaliw na ako. Totoo naman. O ayan, natapos din. Diyos ko, nagkandahilo na ako. Yung kinain ko kanina, baliwala din. Napunta lahat dito yung energy ko. Naimpatso pa nga. Pagkatapos ikamada dragon, syempre kukuha ka ng pang-refill dito sa selling area. Mga twice a week lang naman ito ginagawa, hindi man araw-araw. Kasi kapag napuno mo na itong lagayan sa ilalim ng lamesa, abot na yan 1 linggo bago maubos. Medyo matagal nga lang matapos mag-refill nito kasi mayat-maya may customer na naman na magpapa-assist. Ayan, oh, Diyos ko, kailan kaya ako matatapos nito? Medyo puno pa naman talaga itong lagayan namin sa ilalim ng lamesa. Nag-refill lang ako para maipakita sa inyo at magmukhang masipag ako sa video. O siya, tama na. Andyan na yung model ko. Itong ipapakita ko sa inyong cheese naman ngayon ay tinatawag na Rumi. As in Rumina Mondragon. Yun kasi tawag ko dito. Isa itong Egyptian cheese na amoy po yang hindi nahugasan ng 1 linggo. Totoo yan, pero masarap ha, mabenta ito, B. Isa ito sa mga pinakamabentang paninda ko na cheese. Kaya araw-araw akong naghihiwa nito. Minsan nga iniisip ko, ang ganda siguro inegosyo ito sa Saudi. Hindi ka malulugi talaga. Mabenta kasi talaga dito sa amin. Alam nyo ba yung mga nakabox na yan? Sa lamesa, kapag dinisplay ko na yan, Diyos ko, 1 o 2 oras, ubos na agad yan. Refill ka na naman ulit. More on Egyptian kasi ang mga customer namin dito sa Danube. Tapos mga Saudi. Bihira lang ang mga Pilipino. Ito namang sunod na cheese na hihiwain ko na ang bigat-bigat. Diyos ko, abot 40 kilos yan, B. Laglag matris mo talaga dyan, sinasabi ko sa iyo.
Ito yung tinatawag na Parmesan cheese. Kabaliktaran naman ito nung Romina Mondragon. Kasi kung yun amoy hindi nahugasan, ito naman ang bango. As in, ang sarap ng amoy talaga. Maraming klase ang Parmesan. May Parmigiano Reggiano, Grana Padano, tapos iba't iba pa yung edad nila. May 12 months, 16 months, 24 months, may 60 months pa nga eh. Mas luma daw kasi, mas masarap at mas mahal. Itong hihiwain ko naman ay ang Grana Padano na 15 months old. Galing Italy. Hindi ako gagamit ng makina paghiwa nito kahit ang laki-laki. Gamit ko lamang ay ang 3 maliliit na kutsilyo. Pero hindi ko na masyadong ipapakita sa inyo yung buong detalye kung paano ko siya hiniwa kasi pang-upload ko sa YouTube ang vlog na ito. Wala lang akong time mag-edit kaya di ko pa na-upload. Saka na siguro kapag na-terminate na ako. Wala naman akong order na cheese platter ngayong araw, pero sinama ko na rin ang video na ito kasi magra-Ramadan na at alam kong marami na naman mag-o-order nito kung saan mamadali-madaliin na naman ako ng customer. Kung mag-o-order naman kasi kayo ng cheese platter B, at least 1 day before naman. Hindi yung ngayon nyo kailangan, tapos ngayon din kayo mag-o-order sa akin. Akala nyo kayo lang bukod tanging customer. Diyos ko, matagal pa naman to gawin. Tapos yung iba nalaki pa. Yung mga platong dala. Yung iba naman dala-dalawa pa. Diyos ko. At kapag nakuha nyo naman na yung order ninyo, bigay naman kayong tip. Oy, kahit 10 real man lang dyan, pang merienda ba? Hindi yung puro thank you lang naririnig ko. Charot. Nagkakahalaga ng 115 up to 500 realizations ang aking cheese platter. Depende na lang sa laki ng plato at klase ng mga cheese na ilalagay. Sa gabi naman ay ginagawa namin ang deep cleaning twice a week kung saan binubuksan namin yung mga chiller tapos hinuhugasan lahat. Napaka-importante kasi ang kalinisan dito sa section ko. Hindi kasi kami pwedeng mabaladiya kapag nagpunta dito ang Bureau of Cleanliness. Tama ba? Isa din ito sa mga pinaka-nakakapagod na gawain dito sa section ko. Kaya nga minsan tinatanong ko na lang sarili ko, tao pa ba ako o AI? Isa na yata akong artificial intelligence dito Charot. So hanggang dito na lamang po ang maipapakita ko sa inyo na ginagawa kong trabaho dito sa Saudi. Nakakapagod pero kailangan mong magtiis. Pero naiibsan naman yung pagod ko agad guys. Lalo na kapag may mga bumibisita sa akin na mga followers. Katulad nito. Mga taga-ESAD, shoutout sa inyo. Pasensya na kung yung iba ay hindi ko ma-entertain masyado. Nagkakataon lang kasi na wala akong customer tapos walang nakaaligid na manager katulad nito. Pero alam nyo, mas matutuwa sana ako kapag may dala kayong pagkain. Ano? Kahit tinapay at soft drinks man lang dyan. Uy! Charot. Ngayon, alam ko marami na namang na-inspire sa video ko na ito. Kaya para sa mga gustong mag-apply sa company namin, ito po yung agency ko. Ilang beses ko nang sinabi iyaan. Si DK. Di ko nga lang sure kung may employers interview ngayong taon. Di man ako HR. Sa mga andito naman na sa Saudi na nirelease ng company at gusto mag-apply sa amin, nasa Jeddah po ang head office. Di ko nga lang sure kung paano processing. O wag kayong magpa-backer-backer sa akin kasi isa lamang po akong pipitsuging empleyado dito sa Danube na may sariling mundo. Manager nga namin, di ako masyadong kilala. Dinadaan-daanan lang ako. Wala din akong anumang special task force access sa HR dahil hindi ako sip-sip na empleyado. O siya, yun lang. 15 minutes bago matapos ang duty ko ay lumalabas na ako sa lungga ko para gumalagala at bumili ng mga kailangan kong bilhin. Mga pagkain na pwede kong lutuin pag uwi sa bahay. Kasi nga, pagod na pagod na ako. Ay, si OA. Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill, Oliver Castro, na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.